Sa kabila ng mga ulat at imbestigasyon sa mga nakalipas na taon, nananatiling usapin ang kaso ng umano'y laglag bala scam sa NAIA. Nananawagan ang ilang pasahero na muling pagtuunan ito ng pansin ng pamahalaan. Alamin ang detalye mula kay Paul Montibon. Patuloy pa rin naiuulat ang mga insidente ng tinatawag na laglag bala o tanimbala modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Para sa ilang Pilipino, mahalagang muling tutukan ito ng pamahalaan upang maiwasan ang abala sa mga pasaherong paalis ng bansa para maghanap buhay. Bagamat ilang ulit nang naisapubliko ang mga ganitong insidente, may mga ulat pa rin nagpapatuloy ang modus at may mga pasaherong nadadamay. Noong Marso 6, 2025, isang 69 anyos na pasahero na si Ruth Adel ang napaulat na nasangkot sa laglag bala modus sa NAIA Terminal 3. Pauwi na siya ng Vietnam kasama ng kanyang pamilya nang lapitan siya ng isang security personnel at sabihing may nakitang anting-anting o basyo ng bala sa kanyang bagahe. Ngunit nang siyasatin ang kanyang mga gamit, wala umanong natagpo ang anumang ipinagbabawal na bagay. Matapos mag-viral sa social media ang video ng insidente, agad na inalis sa pwesto ang 3 security personnel na sangkot. Para sa ilang Pilipino, matagal nang hindi naririnig ang ganitong mga kaso, lalo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa sila na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tuluyang mawawala ang ganitong problema. Nawala na yan eh, bakit bumabalik? Mahirap na mag-resolve niyan. Sa totoo lang, yan eh, yung problemang yan, solve na yan eh, kung tapos na. Yung yan, tanimbala yan eh. Bakit bumabalik? Ang tanong kung bakit. Mahirap magtukoy kasi ano yan eh. Basta sa akin, sana yung lahat ng katiwala sa bansa ng Pilipinas mawala. Para naman kay Aling Virgie, malaking abala raw naman talaga ito ang tanimbala scam, lalo na kung nagmamadali ang mga pasahero at may hinahabol na trabaho sa ibang lugar o ibang bansa. Kwenesyon rin nito ang kredibilidad ng mga security personnel. Hindi maganda kasi unang-una, kung yung tao naman wala naman talagang kasalanan, nadidelay naman yung ng tao, di ba? Yung kung maghahanap buhay naman siya doon, o ano mang gagawin niya sa ibang bansa. Bakit? Anong ginagawa ng mga gwardiya at hindi nila makita bago pumasok ng airport? Ba't may kailangan laglag bala pa? O anong ibig sabihin nun? Hindi nila kaya yung mga nandun sa loob. Ibig sabihin sa loob, meron talaga. Di ba? Kakontak nila. O, kagaya ng mga drugs na wala naman talaga. Tapos yung pala, oo. Mali yun. Paano pa may gwardiya kayo na binabayaran ng kung hindi naman sila honest? Parehong umaasa sina Mang Adel at Aling Virgie na may pagbabago ng mangyayari sa bansa habang papaubos na ang panahon ni Pangulong Marcos Jr. bilang presidente ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.